Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay mga kilalang bayani noong panahon ng Espanyol. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay mga kilalang bayani. Mga kilalang bayani noong panahon ng Espanyol na may malaking ambag sa laban ng Pilipinas para sa kasarinlan. Unang-una narito si Jose Rizal. Siya ang itinuring na pambansang bayani ng Pilipinas. Siya ay isang doktor at manunulat ng mga Espanyol sa kanyang mga nobela. Ang kanyang mga obra maestra ay ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo na parehong naging inspirasyon ng kilusan para sa kalayaan. Ang ikalawa naman ay si Andres Bonifacio. Siya ay tinatawag na ama ng himagsikan. Itinatag niya ang Katipunan o KKK, Kataas-taasan Kagalang-galangang Katipunan ng mga anak ng bayan. Isang lihim na samahan na naglalayong palayain ng Pilipinas sa pamamagitan ng Ang ikatlo naman ay si Emilio Aguinaldo. Siya ay isang general at naging unang pangulo ng Pilipinas. Siya ang nanguna sa mga laban para sa kalayaan laban sa mga Espanyol at kalaunan sa mga Amerikano. Siya rin ang namuno sa pagdedeklara ng kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898. Ang ikaapat naman na kilalang bayani ay si Apolinario Mabini. Siya ay kilala bilang utak ng himagsikan. Siya ang nagbalangkas ng konstitusyon ng unang republika at nagsilbing tagapayo ni Emilio Aguinaldo sa panahon ng Ang sumunod naman ay si Melchora Aquino. Siya ay tinaguriang ina ng Katipunan. Siya ay tumulong sa mga Katipunero sa pamamagitan ng pagbibigay ng pangangalaga at suporta sa kanila, kahit sa kanyang katandaan. Ang sumunod naman ay si Gregoria de Jesus. Siya ay kilala bilang lakambini ng Katipunan. Asawa ni Andres Bonifacio, siya ay naging aktibong kasapi ng Katipunan at tagapag-ingat ng mga dokumento at lihim ng kilusan. Ang sumunod naman ay si Juan Luna. Siya ay isang pintor at nalumikha ng mga makasaysayang obra tulad ng na nagbigay ng inspirasyon sa mga Pilipino upang magkaisa laban sa mga Ang sumunod naman ay si Marcelo H. del Pilar. Siya ay isang makata, manunulat at editor ng La Solidaridad. Ginamit niya ang kanyang mga alias na Plaridel at Dolores Manapat upang ang mga Espanyol. Ang sumunod naman ay si Graciano Lopez Haina. Siya ay isang mahusay na orador at manunulat na nagtatag ng La Solidaridad. Ang kanyang mga sanaysay gaya ng Fray Botod ay ng mga Ang sumunod naman ay si Antonio Luna. Siya ay isang general at manunulat sa La Solidaridad. Siya ang nagbigay ng mga estratehiya para sa Ang mga bayani na ito ay may mahalagang ambag sa pakikibaka ng mga Pilipino para sa kalayaan sa pamamagitan ng kanilang mga sulat, sining at pamumuno na naging inspirasyon ng mas malawak na laban sa Narito ang sanggunian ng PowerPoint template na ginamit ko sa buong presentasyon. Mga kilalang bayani sa panahon ng Espanyol. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana
ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam! Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.